Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, we're back here. Ayan, sit down conversation tayo today. And as you can see, andito tayo sa aking shop, sa aking negosyo. And ayan, so magko-cover tayo ng mga ilan sigurong mga stories na update about me and my foreign boyfriend or fiance, as I can say. Ayan, ito. So, the last time na nag-update ako sa inyo is napakaikli lang nun. And then, it so happened, parang madali lang lahat kasi pinagdugtong-dugtong ko na lang lahat ng update. So ngayon, ang i-topic natin is about it. Yung paanong proseso na ginawa ko and how I deal with it. Ayan. So, being a transgender who is in love with a foreign national who happens to be in Europe, not the typical type na yung meron akong nakilala na who hates trans people, ayaw nila. Eto, ubod ng bait. So, hindi naman sa snob siya, pero in a way, he's very good. Etong aking fiance or lover. So, his name is John. Ayan, so yan. Yan yung kanyang name. So, to tell you about my boyfriend, okay naman siya, napakabait. And it happens, alam mo yung pag soulmate kayo, as in yung mararamdaman mo, yung nararamdaman niya, ganon kakaiba. Hindi ko akalain na totoo pala yung sabi nila na one day you will meet your soulmate. Akala ko it's just a fairy tale. Hindi ko alam, totoo pala na nangyayari yung ganyan. Na merong isang person na talaga nakalaan for you. Na ang tagal-tagal mo nang hindi nakikita, nakikilala, nakakadaupang palad man or what. Pero darating at darating siya sa buhay mo, biglaan. At doon mo malalaman na lahat ng gusto mo, siya rin naman gusto niya. At lahat naman ng nararamdaman mo, nararamdaman din niya. And gets na gets ka rin niya sa pag-uugali kahit hindi mo na sabihin, kahit hindi mo na i-explain. As in, siya na yung magsasabi sa'yo, kahit ano pa man yan, yung agam-agam mo, or if you have any doubts, I accept you for who you are. O di ba, yun yung sinabi niya sa akin. Tapos nagulat na lang ako, one day, yun na nga, dumating siya sa buhay ko na sabi niya, pasensya ka na kung before parati kitang binablock kasi nga ayoko yung naalibadbaran ako sa mga text na ang dami. Hindi naman din natin masisi guys na kapag hindi kasi nagre-reply, inuulit ko kasi para at least, ang para naman sa akin, kung hindi mo man lang nakita, at least makikita mo kasi sinend ko ulit. Ganon, yun yung dahilan ko. So, ayun guys, naputol kasi may customer kanina na dumating. So, ayun na nga. So, andun na tayo sa part na yung soulmate pag dumating. So, yun na. Yung, alam mo yung feeling na nung dumating na siya, yung hindi ko man lang ma-explain, pero alam mo yung kikilabutan ka dahil halos lahat ng hilig mong gawin hilig niya, 'di ba? Tapos meron doon instance na sabi nung tiyahin ko na no nabubuhay pa siya nun, sabi ng tiyahin ko sa akin, meron siya naging soulmate na halos kung ano yung nararamdaman niya, nararamdaman ng isa.
So parang ang nangyayari, para kayong kambal. Kasi ganun daw yun eh. Sabi ng mga matatanda, pag soulmate at talagang kayo talaga yung pinag-ano sa isa't isa, na yun na nga ang may experience nyo, di ba? Wait lang. Anyway, ayun nga guys. So, as I was saying, yun na nga, na malalaman at malalaman mo talaga na yun nga yung kung ano yung feeling ng isa, feeling mo rin. Tapos kung ano yung mararamdaman ng isa, mararamdaman mo rin. So, ganun talaga. And akala ko gawa-gawa lang. Akala ko imbe-imbento lang. Hindi ko alam, ako na mismo yung makaka-experience. Doon ako nagtaka na parang sabi ko, okay, iba na to. Kasi sa lahat na naging experience ko sa about love, never pa ako naka-encounter ng ganito. Na eto na yung dumating, yung dagok sa akin. Last week, andi dito ako noon, naglalaba-laba, ganyan, titiklop na ng damit yung ganyan. Nagulat na lang ako guys, na ang kati na lalamunan ko. Ewan ko kung anong virus ang merong kumalat nung araw din na yon. Kati, sobra. Tapos hanggang sa nilagnat na ako. Tapos ito na. Pag uwi ko ng bahay, nagulat ako na nag-text siya. Musta ka na? Mga tanong niya, how are you? I hope you're feeling better today, ganyan-ganyan. Sinagot ko, sabi ko, I'm sorry kasi I'm feeling sick. I'm not feeling better. I'm not feeling well. Tapos sabi niya, so you're not feeling better, you're not feeling well. Sabi ko, oo. Sabi ko, and I'm feeling sick talaga sobra. Sabi ko, ang init ng singaw ng mata ko. Sabi ko, kasi may lagnat, sinat, ganyan. So ang ginawa ko, kumuha akong thermometer. Di ito na, digital yun guys sa inano ko. And take note guys, wala akong nakukuhang init ng katawan ko. Kaiba. Kaya sabi ko, anong lagnat ito? Sabi ko, anong virus ito? Bakit ang katawan ko hinang-hina at nilalagnat na nga ako at ang init na nga ng singaw ng mata ko dahil ganun yun eh, kapag lalagnatin or nilalagnat, mainit yung singaw ng mata. Pero nung kinukunan ko ng temperature yung kilikili ko, walang mabasa dun sa digital na thermometer. Wala. Ang imbis na kapag may sinat, ang lalabas dyan is 37.4 or 37 point, hindi pala 0.4, normal pa yun, 37.6 or 37.7, ayan, yan ang merong lagnat or sinat na. Tapos edi sabi ko, bakit 36.4? Napakababa, parang wala nga. Pero nagulat ako dahil ang bigat talaga ng pakiramdam ko guys. Yung talagang, alam mo yung ang dami mong ginawa sa buong maghapon. Tapos yun yung pakiramdam mo na ang ano ng katawan mo talaga mainit. Tapos yun talaga, hindi ko talaga mawari yung feeling na yun. Tapos nung araw na yun, yun na reply siya, masugid siyang update, musta ka na ganyan. Hanggang sa dumating yung araw na gumaling ako guys, from that, siya naman ang nagkaroon. Tapos nung tinanong ko siya, anong nararamdaman mo? Sabi niya, kung ano yung lagnat mo, siguro parang yun din yung lagnat ko ngayon. Sabi ko, bakit? Nga, kasi nung una pa lang kitang kausap, ramdam ko na yung katawan mo eh, parang ambigat. Yun ang sabi niya, na ambigat daw. Sabi ko, ha? Sabi ko, paano mo naman nalaman? Sabi ko, ano ka, psychic? Sabi ko, ordinaryong tao ka lang naman din, gaya ko. Tapos sabi niya, hindi, nararamdaman ko kasi kagad eh. Yung bigat ng katawan mo na alam ko may lagnat ka. Na ramdam ko talaga, alam ko kung anong klaseng lagnat yung nararamdaman mo ngayon kasi
naramdaman ko siya nung time na yon at ngayon lang din grumabing lumabas sa akin. Yun ang sabi niya. E di sabi ko, hala, e di, eto naman ako. Confide na naman ako dun sa mga friends kong kabaklaan na naniniwala sa mga ganyan, paranormal, mga ganyan. E di, tinanong ko ngayon yung mga friends kong bakla, sabi ko, sis, sabi ko, totoo pala yan, yung ganyan, yung soulmate, yung ganyan. Alam mo, sagot nila, iisa, oo sis, totoo yan. Pag dumating yan sa'yo, dyan mo malalaman na yan tao na yan yung pinanganak ka, na pinanganak din siya para sa'yo. Ay ko, hala, talaga? Tapos sabi nila, happy kami dahil nagtagpo kayo. Kasi minsanan lang mangyari sa buhay ng tao yan na nung pinanganak ka, sabay siyang pinanganak at nilabas sa'yo na para siya sa'yo. Diba? Ko, ang galing naman. Tapos sabi niya, ayan sis, pangalagaan mo yan. Kasi soulmates kayo. Pangalagaan mo yan. Kasi kapag hindi mo yan pag hindi mo yan pinangalagaan, yan na yung time na baka naman depress ka na naman. Sabi ko, yun na nga, ayaw ko na mangyari yun. Ayun. Tapos, sabi kong ganun sa kanila, sabi ko, totoo pala. Tas ngayon, papatotoo ako sa inyo mga anak, mga junakis ko. Totoo. Never in my whole life na na-experience ko yung ganito na ang soulmate ko mismo na pinanganak nung time na yon, na pinanganak din ako na para sa kanya. Tapos tinanong ko siya, kamusta yung buhay mo nun? Nung hindi pa tayo nakikita, sabi niya, alam ko parang may kulang. Sabi niya, ramdam mo rin ba yon? Yung parang kahit ang saya mo sa mga relasyon mo nun, ramdam mo pa rin may kulang. Tapos sabi ko, oo, ganun ako. Sabi ko, ramdam ko rin yun. Yung kahit ang saya-saya mo na sa karelasyon mo, pero meron pa rin nasa loob ng damdamin mo na ramdam mo talaga na hindi ka pwedeng magplastik-plastikan. Ramdam mo talaga na merong kulang na hinahanap mo na hindi mo ma-explain kung ano yung kulang na yun. Tapos sabi niya, ako din, ganun siya. Hanggang sa dumating nga daw yung araw nga na yun nga na nag-ano siya sa dating site. Sabi niya, try daw kaya niya dating site. Tapos eto na, nung dumating na yung dating site, bigla akong nakita niya sa picture. At nung nakita niya ako sa pagpipilian, nung nakita niya ako, iba daw yung naramdaman niyang lukso ng dugo. Sabi ko, ano, magtatay tayo, ganon. Kasi lukso ng dugo. Ano, magka-relative tayo, ganon. Tapos sabi niya, hindi, yung lukso ng dugo na binabanggit ko, sabi niya, is yung about love na alam ng katawan mo na ikaw yung hinahanap niya. Kasi nung nakita pa lang kita, iba yung naramdaman ko. Yun ang sabi niya. Jadi sabi ko, ako din, sabi ko. Kasi nung nakita kita, na nilike mo yung picture ko, nung unang kita nakita na nandoon ka at nilike mo nga ako, iba rin yung naramdaman ko eh. Sabi ko, hindi naman ako natatae. Sabi kong ganun. Sabi ko, hindi naman ako nadjejebs. Hindi naman ako natatae. Sabi ko, pero kinilabutan ako na ang tindi. Tapos sabi niya, yun din. Sabi niya, yun din yung nangyari sa akin. Sabi niya, so foreigner yan foreigner. Tapos wala kaming communication ever since. Nagkataon lang na nagkita kami sa dating site na yon para sa mga transgender. Tapos nagulat siya dahil sa pagpipilian, andun ako. Tapos nakita niya yung picture ko. Nung nakita pa lang daw niya, ramdam na daw niya na ako yung hinahanap ng katawan niya noon pa. Kasi hindi rin daw niya ma-explain
yung pakiramdam. At hindi rin niya ma-explain yung puso niya. Ang lakas daw ng kabog ng dibdib niya. Tapos sabi ko, ay ganon. Siguro baka ako yung hinold up mo noon sa past life mo. Sabi niya, hindi ganon. So, parang ang ginagawa ko, iniinis ko siya. Kasi ayoko masyadong, di ba, yung parang seryoso ang lolo mo dahil doon. Yung parang biglang nagsiseryoso na siya ng ganon. At ako, ginagawa ko pa rin nakakatawa, nakakaaliw, ganyan. So, sabi ko sa kanya, ay, ganun ba? Sabi ko, baka ako yung dati mong hinold up sa past life mo. Tapos na-unsyam eh. Tapos nakita ako ng katawan mo, yan yung hinold up ko nun. Tapos sabi niya, hindi. Ganun, so naiinis na siya. Sabi ko, oh sige. Ganyan. Sabi ko, okay. Ano ba? Ganun ako. Tapos biglang sabi niya, yun nga, no, nakita nga niya, doon na siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabi niya, sige, i-chat daw niya ako para matanong. Kasi meron din daw siyang pangyayari na napanaginipan daw niya ako. Tapos, basta nasa isang place. Tapos, edi tinanong niya ako, in-interview niya ako, saan ako pinanganak, saan ako lumaki. Tapos, kunento ko lahat. Sabi ko sa Cebu, pinanganak ako, ganyan. Tapos, doon ako lumaki. Then, kalahati, dito na yan, sa Maynila. And then, after dito sa Maynila, bumalik na naman ulit ako doon sa Cebu para mag-aaral ng kolehiyo. Then, pagkatapos ko mag-aaral doon, punta naman ang bakla dito, sa Maynila ulit. Ganon. Sabi kong ganon. Tapos sabi niya, kasi may nabanggit ka. Sabi ko, alin doon? Cebu? Sabi niya, oo yan. Sabi ko, okay, maganda ang Cebu. Bakit? Niya na panaginipan ko kasi yan. Tapos parang nakita kita dun sa panaginip ko, ganyan. So sabi ko, ano to, typical na parang pumapanta siya, ganon. Tapos umaalimboring lang sa akin. Tapos tinanong ko siya maigi, sabi ko, totoo ba yan? Baka naman sinasabi mo lang yan para maakit lalo ako sa'yo, yung para maging bulaklakin yung yung storya, ganyan. Sabi niya, hindi daw siya gano'n na tao. Kinikwento niya kung ano yung na panaginipan daw niya. Tapos kunento niya, yun na nga. So habang kinikwento niya yun, sa kabilang banda, iba yung nararamdaman ko dahil kung ano yung kinikwento niya, na panaginipan ko rin. Kaya inantay ko lang siya. Kwento siya ng kwento, yung napanaginipan niya. Dito na. Nung pupunta na siya doon at ipupunto na niya yung pinaka nangyari sa panaginip niya na hindi niya alam, tahimik lang ako na nakikinig, pero yung binabanggit niyang napanaginipan niya, napanaginipan ko rin. Inantay ko lang siya na sabihin niya at matumbok niya yon. Kaso hindi niya mabigkas, hindi niya masabi. Ngayon, ako yung nagtapos nung kwento niya. 'Di ba? Nung tinapos ko yung kwento, sabi ko, so ganito, nakita tayo sa park, sa panaginip. Tapos typical na parang pelikula, naiwan ko yung wallet ko, ganyan. Paglingon ko, tumatakbo ka, inabot mo yung wallet mo sa akin. Tapos ang sabi mo, kinuha mo yung name ko para ma-add mo ko. So ako naman, ngumiti ako sa'yo. Tapos sabi niya, ayun, yan nga yung nangyari, hindi ko lang maalala kanina. Sabi ko, inantay mo lang akong tapusin yung kwento. Sabi niya, so ibig sabihin na panaginipan mo rin pala ako? Sabi niya. Sagot ko naman, oo, tinapos ko nga yung kwento mo, diba? Napanaginipan kita, sabi ko. Tapos sabi niya, oo nga no. Tapos doon ko rin napag-isip-isip na parehas kami ng panaginip. Kakaiba guys. Alam mo yung pwede siyang pang MMK, yung kikilabutan ka talaga sa nangyari ng ewan ko ba. Tapos pagising ko, sabi ko pa sa sarili ko,
Ay, ang ganda ng panaginip. Ang gwapo-gwapo nung nakilala ko sa panaginip ko. Gusto ko tapusin. So, tulog ulit ako. Pero guys, pag tulog ko, iba na. Kaya, kunento ko rin yun sa kanya. Tapos, tawa siya ng tawa kasi sabi niya, yun din pala yung ginawa mo. Kasi sabi ko, matulog kaya ulit ako, makikita ko pa kaya yung babae na yun na transgender. O yun ang sabi niya. Kaya yun guys, ito yung update na yun. Naniniwala ako sa mga soulmate na yan. Kasi ako mismo naka-experience. And yan ang kwento ko today na ako mismo yung naka-experience ng soulmate. Sarili kong soulmate. O, diba? Ang ganda. Ngayon, nagchat-chat kami, ganyan. Pinababayan ko lang. Hinayaan ko lang siya. So, yun. So much of this, guys, yung iba, saka na. Para meron kayong pagkakaabalahan na abangan. So, yun. So, sa mga subscribers natin, thank you for subscribing. And nandyan ulit kayo sa ating sit-down story time about my life. Update sa life ko, ayan. And then, thank you sa mga magsasubscribe pa lang. Ayan. And thank you for our 45 subscribers. Ayan. Salamat. So, before, lang tayo, 27. Ngayon, nadagdagan na. So, we are 45 ngayon dito sa aking channel. And I'm so thankful. Ayan. Thank you guys. And sana nagustuhan nyo yung ating story time about yung etong afam ko pala na to na pangalawa. He is my soulmate. O, diba? Yung sa tagal natin na hinahanap siya, makikita rin pala natin siya in the long run. Kaya totoo pala yung sabi rin ng lola sa akin, it's worth the wait. Yung mag-antay ka lang kasi merong pinanganak na para sa'yo. Darating din yun. Totoo pala. Ito na yun. Na-meet ko na siya. O, diba? Ang saya ko ngayon. Kaya, aalagaan ko na ngayon ito. Kasi, syempre, this is my life, my journey. O, diba? So, yun guys. Thank you for watching. And, please don't forget to hit the like button and notification bell para updated sa mga susunod pa nating uploads. So, thank you guys. And I hope you like it. Don't forget to drink your vitamins. Be safe. And I love you all.